Magandang tanghali mga kakarwas, mga kabendot, mga ka-DIY. So ayan, may pa-order tayo. This is bound to Montalban, Rizal, kay Mr. Erickson Inganyo. Salamat sir sa tiwala. So fresh video po ito. Kasi may mga bago na pong parts, bagong upgrade, bagong update sa ating fully automatic foaming machine. Bagong update po, may bagong mga pyesa and upgrades, pero hindi po tayo nagbago ng presyo. 15K pa rin po from starting. Mahigit 3 taon na po, 15K pa rin po, hindi po tayo nagbabago. So yun po yung mga bago niyang pyesa. Yan, diba na, dati kasi naka-box. Ngayon hindi po natin pwedeng i-box kasi itong ating pump ay may exhaust. Hindi siya pwedeng nakakulong, kaya naka-open siya. Talaga yan. So, pakita ko muna sa inyo ang pagte-testing bago ko i-discuss ang pag-i-install and mga dapat yung malaman. Yan po. Hindi na po tayo gagamit ng bendo. Sasaksak ko na lang dito sa aking extension. Makita lang po. Pagte-testing. So ayan po dyan. Napakaganda ng buga, lakas. So hindi na natin kailangan pabayan ng video. Subutin ko na. So ayan po, tapos na, nahugot ko na. I-discuss ko na lang po ngayon kung paano siya install. May mga palatandaan po yan. Kaya kita nyo, W, water supply, ibig sabihin. So, lahat po ng hoses ay included na. So, pag nakita nyo yung W, hanapin nyo lang din yung kapartner niya, W, yan po. Kasi ang ginamit ko po ay water supply ko. Pero ito pong hose na ito ay kasama sa 15K. Kumbaga, isasaksak nyo na lang po ito dyan. Yan po ang water supply. Tapos po yung may WS, yan po yung water supply papunta sa inyong gripo o linya ng tubig. Then, so makikita nyo. Ngayon po, dati hindi ako nagbibigay ng gripo, pero ngayon po ay kasama na siya. May kasama na rin siyang seal. Pagbibili nga lang po kayo ng container kasi hindi po tayo nagpapaship ng container kasi magkano lang naman po yan, 100 pesos or 120. Tapos napakamahal pong ipaship niyan kasi medyo malaki po siya. So bumili na lang po kayo ng container, mas makakatipid po tayo pagka ganon. So ang bibili nyo pong container, dapat yung ganitong gripo. Yan, kasi ito po ay lampas lang ng kaunti sa 1/2 ang size. Baka ito ay 22mm or 21. Then itong ating gamit ay 1/2 size or 20mm. May kasama po yung seal, so makikita nyo doon. So ito pong pinaka pang-lock niya ay nasa loob, syempre, para maiwasan po ang tagas. So hindi na po tayo gumamit dyan ng kung ano-anong mga sealant kasi meron po tayo nilagay na seal. Tapos makikita nyo po, nakalagay SS. SS, susundin nyo lang po yan. Yan. So napakadali po, may mga letter or code. Letter P for pump, yan. Yung letter P for valve, yan. D. Sundan nyo lang yung kabilang linya. Yan. Letter U po yan, hindi letter C ha, letter U. Yan. So, yan. Tapos, kasi ang ginamit ko pong code ay W, X, Y, Z. Yan. Tapos may X, Z, Z. So, hindi kayo magkakamali. Ito po yung pinaka Y, hindi naman kasama na para sulatan pa kasi matik na yan. Then, sa air supply po, yan, nakalagay letter T, letter T. Ano po? Pagtiban sa solenoid valve, letter S, then SP, then sa kabilang linya, ito po yung ikakabit nyo yung air compressor. So malayo yung air compressor ko, kaya nakamahabang hose. Yan po yan. So pagdating nga po sa parts, ito na pong gamit natin ngayon. Dati yung kulay red. So, water pump. Sa ano po nito, sa unang run po, mahalaga pahihigupin nyo. So, makikita nyo po dito sa gripo.
Yan, nilagyan ko ng guhit. Ibig sabihin po, pag may katapat na ganun, yun yung naka-off. So, pag bubuksan nyo siya, pwede pong pakunti-kunti lang. Pero syempre po, yan, makikita nyo, wala pang laman ng ating hose. Itodo nyo muna. Yan. Kasi, pabababain po natin dito yung sabon nyo. Ngayon po, mabagal po yan bumaba. Mabagal. Kasi ito pong pump na ito, kailangan niya na may pondo siya dito para humigop. So kung wala siya nakapondo dun sa loob, hindi siya hihigop, hindi siya liliban dito. So ang gagawin po natin, dapat may flat screw kayo. Pero yan po, makikita nyo doon sa ibabaw niya. Pwede ang flat screw, pwede ang wrench. So nag-modify na lang tayo. Pwede pong flat screw ha. Kasi madalang akong gumamit ng flat screw kaya hindi ako bumibili nun. Yan. Pag binuksan nyo po ng kaunti yan, kita nyo, pumasok agad. Yan. Kumbaga, pag niluwagan nyo yung tornilyo na yon, pumasok agad yung sabon doon. Tapos, pag nakita nyo pong pumasok na, yan, medyo umapaw na po ng kaunti doon, ibig sabihin may pondo na. Pero, hindi po yan makakaliban dito. Siyempre, nang walang kuryente. So, ang gagawin nyo po dyan, for the first one, siyempre po, kailangan po, ito ay may pondo na sabon. Kukuha po kayo ng extension. May extension tayo dito. Nakikita nyo yung number 1 at number 2. Ililipat nyo po yan sa extension, rekta. Kasi ang gagawin po natin proseso ay, kukuha tayo sa container ng sabon. Palilibanin natin dito para pumasok sa tangke. Dapat po, bago nyo gamitin yung sabon, yung foaming machine nyo, pakakainin nyo muna ng sabon. After that po, one time lang naman po yun. One time nyo lang naman gagawin. Once na natimpla nyo na. Kasi yan po, kagaya po dito sa gripo, pwede nyo pong bawasan yung consumption ng sabon. Kasi kaya po ginamitan nyo ng another line, pwede pong ganyan lang bukas. Pwedeng dagdagan nyo, depende. Kung pansin nyo mahinang kakaunta na hihigop, masyadong matipid. Kasi siyempre po, inaano po natin, para matipid nga po. So, pag masyadong matipid, gusto nyo mas maganda pa rin ang bigay na sabon, pwede nyo pandagdagan. So sa akin po, pwedeng ganyan lang, pwedeng ganyan, depende po sa inyo. So pakainin po natin. So doon ko po siya inilagay. Pakainin natin siya ng sabon. Unahin nyo po si number 1, ilipat nyo. Tapos si number 2, observe nyo po, biglang liliban dyan yung sabon. Papasok sa tangke. So observe natin si letter B, pagkasaksak nitong pump. Yan. Hintayin lang po natin, kasi hindi niya pa nahigop. So, ibig sabihin, pagka ganyan po, kulang yung ating pondo. Buksan uli natin doon habang nahigop siya. Paliwagan lang natin. Kasi mahalaga po yung pondo. Ay, tingin ko hindi gumana itong isa. Maluwag pala ang saksak. Yun, kita nyo po. So, nagka-problema ako dun sa saksakan, kaya ayaw lumipan. So, ayan, lumiban na nung inilipat ko na siya ng saksak. Yun lang po, kasi may problema na pala yung saksakan ko. Then, yan po, madami na siya nahigop. Okay na po yan. Ibalik nyo lang po si number 1 at si number 2. May palatandaan naman po yan. Pakitandaan po, may number, hindi siya pwede magkabali-baliktad. So, susundin po yung numbering. So, nakapasok na po si sabon. Okay na po yan. Ngayon, ito po, nasa sa inyo na kung saan nyo gustong ilagay. Pwedeng minimal open, pwedeng dagdag open, pwedeng nakatodo. Siyempre po, pag nakatodo, malakas kumain ng sabon. Pero hindi po masyado problema yan kahit medyo taasan nyo. Kasi alam nyo po ba kung bakit? Ang ating pagpapakain ng sabon, ang kagandahan po ng ating fully automatic foaming machine, 1 seconds lang po yung kumakain ng sabon. Halimbawa po, naghulog ng 5 piso. 1 seconds lang po yun. After that po, wala na po, tapos na. Uubusin niya na lang yung oras na hindi na siya kumakain ng sabon. Mixing na lang ang ginagawa niya. So yun po ang kagandahan niya. Kaya napakatipid po ng ating fully automatic foaming machine. So mako-compare nyo po doon sa ibang foaming machine. Pwede nyo i-compare. Habang tumatakbo po yung oras nila, kung 30 seconds, 40 seconds, 1 minuto.
kumakain po yun ng sabon. Kaya po yung iba, ang ginagawa 20 seconds lang. Kasi nagiging talo po sila sa sabon. Kasi isipin nyo po, 20 seconds, gaano kalakas kumain ng sabon yun? O 30 seconds, napakadami pong uubusin sabon. And hindi lang po sabon ang nakonsumo nun. Sabon, tubig, and syempre, kuryente at hangin. Kung may hangin man. Kung yun man ay gumagamit ng air compressor o hindi. So, yun po siya. Yun po ang nakukonsume. Unlike po dito, compare po natin ha. 1 seconds kumain ng sabon. Dumaan dito, 1 segundo. Pagkatunog niya ng 1 segundo. Tapos na po siyang kumain. Then, ang tubig niya po hanggang dito lang. Pag pumasok po ang hangin, kikreate po siya ng foam. Napupunoy niya po ito ng foam. Yun po ngayon yung ilalabas niya. So, ibig sabihin po, hindi po ganun karaming tubig ang inilalabas niya. Kasi ang inilalabas niya lang po ay foam. Yun po ang kagandahan ng fully automatic foaming machine ko. So, dare to compare po. Doon pa lang po, malalaman nyo na kung matipid o hindi. Di po ba? Then, sabi nila, parang ang daming pyesa, parang nakakatakot. Hindi po. Kung tutuusin po, kung uunawaan nyo lang yung bawat pyesa, napakadali po. In case po, halimbawa may problema, sabi nga po nila, o sabi ni Vilma Santos, anak ko siya, bawat utot at hininga niyan, alam kong ibig sabihin. So, ayun din po. Kasi kagaya po nito, ako po nag-design nito, ako ang gumawa. Alam ko po, bawat paglabas pa lang po ng foam niyan dito, alam ko na. Kung wala man na po lumalabas na foam, alam ko na kung may problema. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi yung parts po, may kanya-kanya pong trabaho yan. May kanya-kanya trabaho. Ito po yung airline supply. So, ito magpapasok ng hangin. Pag walang pumasok na hangin, automatic, walang lalabas na sabon. Ngayon naman po, ang lumalabas naman po sa nozzle nyo, sa dulo ng hose, hindi po tayo nagkakabit ng nozzle para po, syempre, big savings po yan. Hindi nyo po kailangan ng nozzle. So, ang lumalabas po dito ay munoon tubig. Napaka-basic po, munoon tubig. Itinutulak naman ng hangin. So, ibig sabihin, may tubig po tayo, may hangin. Ang nawawala po sa atin ay sabon. So, yun lang po ay check nyo. Napakadali, di po ba? So, walang sabon. Ibig sabihin, mag-uumpisa kayo sa container. Baka naisara nyo ito. Check nyo yung hose, kung may dumadaloy ba. So, kita nyo na agad. Kuhanin nyo itong dalawa, isaksak nyo. Lumalabas ba dito? So, ibig sabihin po, dun pa lang, malalaman nyo na ang problema. Napaka-basic po ng troubleshooting yan. Then, kung totally wala po, syempre po, check nyo yung bendo. Number 1, bendo. Baka sa bendo kayo may problema. And, ito po ang ating relay controller ng lahat. Kung totally wala, matik po, either bendo or ito lang ang problema. So, yun lang po, napaka-basic, di po ba? Kaya yan po ay, sa paglabas pa lang po ng foam, alam ko na agad kung anong problema. Kaya sasabihin po complicated, madaming pyesa, hindi po. Napaka-kaunti po ng pyesa niyan. And may kanya-kanya po silang trabaho. Kaya pag may nasira, alam mo agad kung ano ang problema. Yun po ang kagandahan. Hindi siya yung mag-iisip ka pa, ay, baka itong sira, baka itong ganyan. Hindi po. And, yun nga po sa mga nag-order, siyempre, pag hindi nila alam, o hindi nila naisip ko anong problema, siyempre, tawag lang kayo sa akin. Tanong nyo lang, napakadali lang naman po yan. Pakita nyo lang po ang video, kung anong lumalabas dun sa dulo ng hose. Madali na po nating malalaman yan kung anong problema. So, ganyan lang naman po yan. So, sa halagang 15,000 po, nandyan na lahat. Kompleto ang hose. Plug and play na lang. Ang ipoprovide nyo na lang ay ang bendo nyo, kung sa bendo nyo gagamitin. Pwede namang hindi sa bendo. Then, provide kayo ng container. May kasama na siyang gripo. Andyan na rin yung mga hose. Ikakabit nyo na lang. Provide kayo ng air compressor. Andyan na rin yung hose niya. Isasaksak nyo na lang. Yun na po. Plug and play. Napaka-easy setup po. So, pahabol ko lang po yung tamang pag-setup niya. Dapat po si tank nasa baba. Then, mas mataas po dapat si pump. Kay tank, mas mataas po. Then, si storage po ng sabon, mas mataas po kay pump. So, parang hagdanan po. Sunod-sunod po siya. Yun po ang pagkakasunod-sunod niya. Hindi po siya pwedeng nasa baba ito kasi hindi po ito hihigop. Ano po?
kailangan po natin siyang mas mataas ito. So pagdating naman po sa mga fittings, kamay na lang po ipampihit nyo. Ito naman pong iba, kagaya nito, may pampihit siyang kasama. Ito po, kamay na lang po kasi may mga seal naman yan. Huwag nyo pepersahin, huwag nyo i-over tight kasi may mga seal po yan. So pag napa-over tight po, pwedeng ma-lost thread ang thread natin. So ingat din po. Kamay lang po, pag feel nyo medyo okay na, matigas na, kaunti lang, okay na po yun. Huwag nyo nang sobrang higpitan kasi may seal naman po. Hindi naman basta-basta po yan sisingaw. Yun lang naman po ang additional. Salamat po. Magandang tanghali. Ayan po siya. Ang wag nyo lang po talagang kakalimutan ay mapapansin nyo, ito ay nakataas. Yan. Itinatali ko yan dyan. Tapos overhead po, overhead. Yun po yung tinatawag natin bukana ng foaming out. After that po, kahit nasa sahig na yan, walang problema. Basta yung bukana po, para ma-avoid pong overflow. Kasi because of science po, alam naman po natin, na ang tubig, kahit wala pong tumutulak dyan, pag nagkaroon ng build up ng pressure na kaunti, halimbawa po ito, nakababa dito, dediretso po yan. Kahit pa po walang buhay na gripo, dediretso pa rin yan kasi nga po, nagkaroon na po siya ng pressure. So, parts of science po yun. So, ito na po ating bagong piyesa ha, hindi na po yung dati. Kasi ito po, mas matibay dun sa older pump. Kaya yan po pinili ko and meron nga siyang exhaust. Magkaiba nga lang po ng paraan ng paggamit. Kasi yun po ay suction, ito naman po ay kailangan nyo pang ponduhan para makasuction. Doon po sa mga gustong mag-order, message lang po sa akin messenger, ilalagay ko po sa video description. 15K pa rin po. Ship nationwide po yan. Luzon, Visayas, Mindanao. O kung saan man nyo gusto maipaship. Basta kayo naman po kasi mag-shoulder ng shipping fee. Usually po kasi ito po ay gasol na. So pang matagalan po, hindi kayang butasin. Ay napakatibay po niyan. Yung sa akin po doon sa loob, 4 na taon na yun doon. Kasi pero 3 years na po ako nagbebenta niyan. Kasi ginamit ko po muna siya ng more than 1 year bago ko siya inirelease sa market. So kumbaga dumaan muna siya talaga sa testing ng mahabang panahon. So ayan po, I hope naunawaan naman po o naintindihan. So ang video naman pong ito ay para dun po sa mga gustong mag-avail. Message lang po. I hope wala ako nakalimutan or kung may nakalimutan man ako, tanong nyo lang. Message lang po kayo sa messenger ko. Cellphone number. And address ko po, Maharlika Highway, Barangay Lalig, Chaong Quezon. So ayan po siya, napakadali makita. Nandun ang Jollibee. Sa mga gustong pumunta, anytime po. Kasi ako dito mismo nakatira. Yan, sa ating po car wash yan. Sariling setup. Yun lamang po mga car wash, mga kabendot, mga ka-DIY. Please like, subscribe, and click the bell. Thank you!